Magandang araw mga tagbok, for today's video. Part 6 na to ng ating video sa paggawa ng sofa. So medyo natagalan tayo mga tagbok kasi may tinapos pa tayo. So sa part na to mga tagbok ay magkukulay tayo ng sofa natin. So before natin gawin yon, kung nakikita nyo, tatapalan natin yung mga butas-butas kasi maraming butas mga katagbok dahil scrap yung kahoy natin nagamit. So galing siya sa mga binunot natin na mga pako. So tatapalan natin yan mga katagbok gamit ang Pioneer Epoxy. So dito nagsimula na akong mag tapal ang mga butas mga katagbok. Simula tayo sa arms niya. So tsaga-tsagain nyo lang mga katagbok. So lahat ng butas tatapalan natin yan para pag kulay natin mamaya malinis na tingnan. So actually mga katagbok, natapos ko na itong upuan na to. Kaso ngayon ako nakapag-edit kasi tinapos ko muna yung center table. So, pati ilalim dapat tapalan kapag visible siya mga katagbok, madaling makita para hindi naman siya pangit tingnan. So ang haba pala nito mga katagbok ay 7 feet na sofa. So pwedeng higaan to mga katagbok. So mabilis naman sa pagtapal mga katagbok kasi madaling tumigas yung epoxy. So kapag tumigas na yan, hindi na yan pwedeng gamitin. So kung magtitimpla kayo para itong tapal, yung saktong-sakto lang. So kabila naman tayo sa ilalim na part ng paa. Baka may request kayo mga tagbok kung anong gusto nyo ipagawa sa akin. Comment down below lang para baka kaya natin gawin. So basta kahoy lang ang gagawin. Comment nyo lang kung anong gusto nyo request na ipagawa sa akin. Subukan natin gawin. So tapos na tayong magtapal mga katagbok. After 24 hours ay pwede na natin yan i-sander or i-grinder. So hindi dapat i-grinder agad kasi basa pa yon. Madaling mapupurol yung papel lilihan natin. So dapat pag nag-sander kayo mga tagbok, dapat nakamask talaga kayo para hindi nyo malanghap yung alikabok na galing sa grinder natin. So dapat kontrolado yung mga katagbok. So kung hindi, wala po yung experience, huwag yung subukan itong mga katagbok kasi maaari kayong masugatan. So dapat kontrolado nyo yung paghawak ng grinder natin. So dyan na part, dinalawahan ko kamay para stable siya. So dandahan lang na matapos natin mag grinder. So ang ginamit natin dito mga katagbok ay number 100 na papel liliha. So para hindi na mahirap linisan ng mano-mano. So dahil magmano-mano na tayo pagkatapos natin i-grinder ito, magmano-mano tayo ng liha. So dyan dapat kontrolado mo. So dapat walang malaktawan mga katagbok, dapat ma-grinder natin lahat. Yun, lalo na yung mga tinapal natin na epoxy. Dapat matamaan talaga yan.
So, medyo mahirap na part 2 sa pagsasander yung nakaharap yung umiikot yan sa na nakatayo. So, sa mga sulok-sulok dapat isali hanggat naaabot ng grinder natin or sander. So, sa bandang likuran naman. So, likod at harap dapat sander natin lahat yan. So, part 6 na tayo mga katagbok. So, sana masundan nyo mula part 1 hanggang matapos. So, malapit na tayo matapos mag-sander mga katagbok. So, pagkatapos natin isander yan, lilihain natin yan ng mano-mano. Ng ilalim. So, ayos na. Tapos na tayo mag-sander. Sa part ito mga katagbok ay lilihain natin siya ng mano-mano. Kasi hindi masyadong makinis yan kung grinder lang yung aasahan natin. So dapat lilihain natin yung mano-mano. So gamit ko dito ay number 100 pa rin na papel liliha. So dapat lahat ng parte ay maliha natin ng mano-mano. So, lalo na yung sa part ng upuan mga katagbok, dapat lihain na yung maayos. So ngayon, tinatanggal natin yung mga alikabok. So, lahat dapat walisin yung alikabok. So, tinumba natin mga katagbok dahil mag-apply tayo ngayon ng anti-termite or anti-bukbok na medisina. So dapat isalin natin lahat pati yung sa ilalim. Dahil dyan mamamahay yung mga bukbok. So hindi natin mamalayan. Kinakain na pala sa ilalim. Kaya papahiran natin ng anti-bukbok at anti-termite para hindi madaling masira yung upuan natin. So yan, mabaho talaga yan mga katagbok. So pahid-pahid lang lahat ng sulok sa ilalim pati sa harap. Tapos na sa ilalim, ngayon itayo na natin. So magsimula tayo sa header niya. So, tsagain lang natin mga katagbok. So ang 1 liter pala niya katagbok ay nasa 500 plus yung presyo niya. Yung anti-termite.
So, ang ganda ng panahon mga katagbok para magtrabaho kasi walang ulan. So, siyempre mga katagbok, kahit nag-DIY ka, nagasto ka pa rin. Katulad nito, mga pahid-pahid mo. So, hindi na kukuha yan libre. So, siyempre, bibilhin mo yan. So, nakalibre ka lang sa materialis na kahoy at sa labor kasi ikaw lang yung gagawa. So, at least, nakatipid-tipid ka kahit konti. Hindi naman konti, malaki talagang matitipid mo. Kasi hindi ka na magbabayad ng magtatrabaho kasi ikaw na mismo magtatrabaho. So after ito mga katagbok ay applyan natin siya ng kulay. So ang kulay pa rin natin ay mahogany. Inabot muna tayo ng 3 araw bago kulayan natin itong mga tagbok kasi para mag-absorb talaga yung medisina sa kahoy. So 3 days na hindi na muna natin galaw bago tayo nagkulay. So dito, after 3 days, nag-apply na tayo ng kulay mga katagbok. So, hindi natin akalain nagaling sa maraming butas na kahoy sa scrap. Ganito lang kinalabasan. So, maganda na. So, pahid-pahid lang. So, dapat lahat ng makita, lahat ng visible, pahiran natin ng brown mahogany. So, ang gamit pala natin dito mga tagbok ay DB's na wood stain. O, DB's. Baka naman. So, malalim. So, 2 beses tayo magpapahid dito mga tagbok. So, after 2 hours or 3 hours, pag napahiran na natin lahat, patutuyuin natin ng after 3 hours or 2 hours bago natin pahiran ulit para pulang-pula talaga. So, kung umabot kayo sa video na ito mga katagbok, baka pwedeng makisuyo, paki-like and subscribe na rin. So, pwede kayo mag-request ha, kung may gusto kayo ipagawa sa akin. Basta kahoy lang. Kung kaya natin, gagawin natin yan. Ayan. Tapos na sa likod. Na headboard niya. Gilid naman tayo magpapahid ng wood stain. So yun, magic. Tapos agad. So after nito mga katagbok, after 3 hours, papahiran natin yan ulit. So hindi ko na binidyo. So maganda na siya mga katagbok. Hindi nakita yung mga
mga butas na galing ng pako. So salamat sa panonood palagi mga katagbok. Sana masundan nyo yung part 7 natin. So please don't forget to like and subscribe mga katagbok. Paalam.